Ayon sa ulat, nagkasundo raw ang Estados Unidos at Iran sa tigil putukan noong Martes. Ititigil ng US ang pambobomba sa Iran habang ititigil ng Iran ang pagpapadala ng mga drone at mga ballistic missile sa mga kaalyado ng US sa rehiyon. At ang pinakamahalaga, muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Ngayon, ibang pananaw ng Iran kung anong ibig sabihin ng bukas na nangangahulugan ayon sa kanila ng pakikipag-ugnayan sa mga armadong puwersa ng Iran at may pagsasaalang-alang sa mga teknikal na limitasyon. Nakakatuwa, tila kabilang sa technical na limitasyon ang pagbabayad ng toll. At siguradong hindi sa dolyar. Baka yuan, baka crypto. Tiyak na bumalik yon sa usapan ng ideklara ng Iran na muling isinara ang kipot kinabukasan. Kahit ano pa man, technical na bukas o technical na sarado, May bayad man o wala, hindi naging maganda ang mga resulta. hindi talaga mapagkakatiwalaan ang datos, pero mga 5 barko ang dumaan noong Miyerkules. 4 ang dumaan noong Huwebes at habang hinihintay pa ang bilang para sa Biyernes, maaaring mas mataas yon, pero tsak na hindi pa rin maganda. Habang papalapit ang Sabado, nagkakaroon ng negosasyon ng Iran at Estados Unidos sa Pakistan. Paano magkakaroon ng tigil putukan batay sa pagbubukas ng kipot pero hindi nagreresulta sa pagbubukas ng kipot? Ngayon, marami tayong iba't ibang problema na kailangan nating ayusin. Una sa lahat, narito ang malinaw na problema. Malinaw na walang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Bahagi lang ito ng mas malawak na pagsisikap ng Iran na maghintay ng mas magandang kasunduan na nangangailangan ng hiwalay na pagsusuri sa tsansa nila doon. Huwag mag-alala, Europa, hindi ko kayo nakalimutan. Pag-uusapan din kayo mamaya. Pag-aaralan natin kung ang mga hidwaan sa loob ng Iran ang dahilan ng patuloy na panganib sa kipot. Sa huli, papasukin natin ang mundo kung saan ang hindi ganap na tigil putukan ay nagdulot ng pag-aatubili ng mga barko na tumawid at naghihintay ng mas magandang kasunduan. Pero magsimula tayo sa sitwasyon ng Hezbollah na nagpapakita kung paano ang ating masalimuot na mundo ng digmaan ay nagdudulot ng kaguluhan na sana'y madaling maiwasan kung maaari lang tayong bumalik sa geopolitics ng dekada 90. Sa unang tingin, ang problema ay ayon sa White House, nagdeklara si Trump ng tigil putukan sa Iran na sumasaklaw sa Iran, Estados Unidos at hindi ganong halata, Israel. Tugma ito sa pagkakaintindi ng Foreign Minister ng Iran ayon sa kanyang pahayag. CP, kapag itinigil ang mga pag-atake sa Iran, ititigil din ng aming sandatahang lakas ang depensibong operasyon. Sa gitna ng espesyal na operasyon ng mga mula, muling ipinagpatuloy ng Israel ang matagal ng labanan-laban sa Hezbollah. Ang Hezbollah bilang proxy ng Iran ay epektibong naputulan ng supply. Naging madaling target ang grupong militante na ayaw palampasin ng Israel. Pagkatapos magsimula ang tigil putukan, nablunsad ng Israel ng mas agresibong kampanya ng pag-atake na umabot pa sa mas hilaga kaysa dati. Bilang tugon, idineklara ng Iran na sakop ng tigil putukan ang labanan sa Lebanon, isang inaasahan na sinang-ayunan ng Pakistan. Di ko alam bakit kailangan pang pagtalunan kung totoo ang ganitong simpleng punto. Siguro dapat tanungin natin ang mga negosyador at ang sarili natin kung bakit walang opisyal na dokumentong naglalaman ng mga termino ng kasunduan. Mas madali sana para sa atin na ituro ang tiyak na bahagi para malaman kung sino ang tama at sino ang mali. Tingnan ninyo, masamang senyales kung ang negosasyon ay nakadepende sa mga patakaran ng tigil putukan na dati nang pinagtatalunan at hindi pa napag-uusapang pagpapalaya ng mga ari-arian. Hindi matatalo ang halaga ng ground news para manatiling malinaw ang pag-iisip. Straight with the GH. Ang paborito kong tampok ng ground news ay nananatiling ang araw-araw na briefing. Mabilis ang tingin sa siyam na mahahalagang balita ngayong araw kasama ang mga kwentong hindi tinalakay ng ilang politikal na grupo. Halimbawa, ang MQ-4C Triton drone ay kinailangang magsagawa ng emergency descent. Nakakatulong din ito sa akin na mapalawak ang pananaw at makita ang mga balita gaya ng nakaplanong Easter ceasefire sa Ukraine. Sa pagbisita sa ground.news/linesonmaps o pag-scan ng QR code sa screen, makakakuha ka ng 40% off sa Vantage Plan para magamit ang lahat ng tampok na ito at iba pa. Maraming salamat sa Ground News sa pag-sponsor ng video natin ngayon.
Nandyan sila para sa akin nitong nakaraang taon at siguradong nandyan din sila para sa iyo. Ayon kay J.D. Vance, na tinawag itong tunay na hindi pagkakaintindihan, idineklara ng Iran na sarado ang strait na sumira sa nag-iisang bagay na pinakamahalaga para sa Estados Unidos. Hindi madaling pigilan ng Israel dahil sa ilang dahilan. Una, may matagal ng problema na si Netanyahu ay haharap sa walang katapusang mga kaso kung sakaling matapos ang palagiang estado ng digmaan ng Israel. Iyan ang dahilan ng klasikong paliwanag na may personal na pakinabang sa digmaan na taliwas sa paniniwalang magastos ito. Pangalawa, tinitingnan ng Israel ito bilang tsansa para tuluyang wakasan ng Hezbollah. Pabor ang sitwasyon. Hindi direktang makakatulong ang Iran. Sinimulan ng supilin ng Syria ang grupo. Pati ang pamahalaan ng Lebanon ay nagbago mula diplomasya sa Hezbollah patungong mas maigpit na aksyon. Sa totoo lang, ito rin ang parehong problema sa negosasyon na naging dahilan kung bakit hindi umuusad ang usapan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kahit ilang buwan lang ang nakalipas, naniniwala pa rin ang Russia na hindi kayang depensahan ng Ukraine ang frontline, pero mas magkakaroon ng Ukraine ng kakayahang depensahan ito kapag nagsimula ang tigil putukan. Para maging epektibo ang kasunduan, dapat halos magkalapit ang balanse ng kapangyarihan ngayon at ang magiging balanse nito pagkatapos ng kasunduan. Kaya para kontrahin ang insentibo ng Israel, kailangang magbanta ang Estados Unidos na parurusahan ng Israel kung pahahabain pa nito ang labanan sa Lebanon. Dapat tandaan nito habang nagsisimula ang bilateral na negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Kung magastos para sa White House pigilan ng Israel, hihingi na mas malaking konsesyon ang mga diplomat ng Estados Unidos mula sa Iran. Swerte sa mga nag-aayos ng gulo na yan. Sa mas malawak na pananaw, tila naghihintay ang Iran ng mas magandang kasunduan. Isa lang ang Lebanon sa mga halimbawa niyan. Ang issue rito ay kung paano hinihingi ng Iran ang reparasyon mula sa Estados Unidos. Dahil imposible yon, inalok ng Iran na ituloy ang paniningil ng tol kapalit ng direktang bayad. Kung iyon ang bagong normal, malaking konsesyon talaga ito. Ang bayad ay maaaring umabot ng 10% ng GDP ng Iran. Hindi ako sigurado sa bisa ng estratehiyang iyon dahil umaasa ito na magmamalasakit ang administrasyong Trump sa Hormuz. Malinaw na nagmamalasakit si Trump sa pagdaan ng mga tanker. Malaking problemang pampulitika ito para sa kanya sa bansa niya. Problema ng Iran ang paghingi ng bayad pinsala sa Estados Unidos. Kung hindi makuha ang bayad pinsala, magpapataw ito ng singil. Hindi binabayaran ng Estados Unidos ang singil ng Tehran sa mga tanker. Binabayaran ito ng mga estado sa Gulpo na gustong mag-export ng langis sa pamamagitan ng Hormuz kaya tumataas ang kanilang gastusin sa produksyon. Ang bahagi niyan ay ipapasa sa mga consumer pero ang Estados Unidos ay kumukonsumo lamang ng mga 20% ng produksyon ng langis sa buong mundo. Dahil dito, 80% ng mga gastos na ipinapasa sa mga consumer ay napupunta sa mga consumer ng langis sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabilang banda, ang toll ay isang hindi epektibong paraan ng leverage laban sa Estados Unidos. Maaring magdulot ito ng kaunting pagluwag mula sa White House, ngunit hindi ito magiging katumbas ng singil dahil mas mababa ang pinsala sa Estados Unidos kaysa sa singil. Kung ipipilit ng Iran ang kahilingang yon, hindi nakataka-taka kung tatanggihan ng Estados Unidos ang kasunduan. Interesante ang mga susunod na mangyayari. May tanong kung alin sa Estados Unidos o Iran ang mas makikinabang sa 2 linggong paghinto. Ngunit komplikado ito at dapat talakayin sa hiwalay na video. May tanong din ukol sa mga Arabong kalyado na gustong sumali sa digmaan kontra Iran. Nagpakita sila ng senyales na handa silang gawin yon. Posible ring bigla na lang umalis ang Estados Unidos sa rehiyon. Malinaw na ito ay magiging isang malaking kontrabidang hakbang mula kay Trump. Gayunpaman, posibleng mangyari ito dahil nagsimula na ang mga usapang diplomatiko. Ang mahalagang tanong na hindi pa nasasagot dito ay kung paano tutugon ang Europa. Malinaw na nagdulot ng kalituhan sa Europa ang mga hakbang ni Trump. May ilang panig gaya ng Espanya na aktibong umahadlang sa pag-usad ng Estados Unidos sa usapin ng Iran. Ngunit napagkasunduan na walang magbabantay sa Strait of Hormuz habang may digmaan ng Estados Unidos. Kita mo na kung saan ito patutungo. Paano kung tumigil ang US sa pambubomba pero tuloy pa rin ang atake ng Iran sa mga tanker?
Sa video kahapon, sinabi kong ang pananaw ng mga ikatlong panig ang nagtatakda kung gaano kalaking pamimilit ang naidudulot ng kipot. Kung naniniwala ang mga bansang tulad ng Pransya na Iran ang may sala, hindi maglalagay ng pampulitikang presyon sa kalaban ng Iran ang pagsasara ng Hormuz. Sa halip, sa Tehran mapupunta ang presyon. Makikita mo dito kung paano nagsisimulang magbago ng posisyon ang ilang estado sa Europa. Hindi dahil bigla nilang gusto si Trump, kundi dahil Iran ang naging sanhi ng gulo. Habang naghihintay tayo, paulit-ulit na binabanggit ni Trump ang posibilidad ng pag-atras ng Estados Unidos. Dahil kung matakot sila at magbigay ng kahit anong tulong, panalo iyon sa pananaw ng administrasyon ni Trump. May ilan ding hindi halatang dahilan kung bakit nag-aatubili ang mga tanker tumawid sa kipot. Isa ay ang mga panloob na hidwaan sa Iran. Mula sa simula ng tigil putukan, malinaw na ang pag-aalalang ito. Iminungkahi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran ang mas konstruktibong mga hakbang sa hinaharap habang mas maigpit ang militar sa isyu ng soberanya ng Hormuz. Lalong lumakas ang espekulasyon ng publiko sa hidwaan ng dalawa matapos salakayin ng mga drone ang Saudi Arabia at UAE. Pagkatapos ng tigil putukan, tila may isang tao sa Iran na gustong pahinain ang kasunduan. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng kapitan ng oil tanker na nakadaong sa gulpo. Nagbigay ang Iran ng gabay para ligtas kang makatawid sa kipot. Sundin mo yon, magiging maayos lahat. Sigurado ka bang lahat ng Iranian na may missile launcher ay sumusunod sa mga patakaran? Kung hindi, baka gusto mong panatilihin muna ang tanker mo sa mas ligtas na katubigan. Hindi madaling baguhin agad ang isip ng mga kapitan na yon. Simula lang ang tigil putukan ng Israel at Hezbollah. Kung mas matagal na walang drone o ballistic missile na pinapaputok sa mga estadong Arabo, makakatulong iyon. Maaring kailanganin mo nang makasundo bago bumalik sa normal ang trapiko, bayad man o hindi. Kahit gusto ni Trump ng mabilis na negosasyon, karaniwan namang inaabot ng buwan mula tigil putukan hanggang pinanakasunduan. Sa huli, may posibilidad na ang tigil putukan kahit na hindi ganap ay naghihikayat sa mga tanker na maghintay. Bukod dito, ang pagiging alanganin ng kasunduan ang napapabagal sa kanila. Sa pagkakataong ito, ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng isang kumpanya ng tanker. Naipit ang isa mong barko sa gulpo. Gusto mong mailabas ito sa kipot dahil may daan-daang $1,000,000 na itim na ginto na wala namang silbi hanggat di pa naibebenta. Bawat araw na hindi gumagalaw ang tanker ay araw na hindi ito nakakakuha ng panibagong kargamento, kadalasan mula sa mas ligtas na daungan. Sa normal na kalagayan, ang pag-upa ng isang tanker ay maaring umabot ng hanggang $100,000 bawat araw. Ang 42 araw na pagkaangkla ay nagdulot ng $4.2 milyong na lugi, higit doble sa singil ng Iran para makaalis. Kung pagsasamahin ang halaga ng langis at nawalang oportunidad sa pagtigil, malaki ang motibasyon ng mga tanker na agad kumilos. Totoo, kung babalikan ng mga nakaraang linggo, ang pag-asang walang magbabago ang dahilan, kaya maraming kumpanya ang tiniis at nagbayad na lang ng singil. Gayunpaman, kung iniisip mong malapit na ang isang kasunduan, isang tunay na kasunduan, hindi yung alanganing kasunduan at hindi yung nangangailangan ng bayad, mas mabuting maghintay at magtiis pa ng kaunti. Bahagi ng pag-iisip na yon ay maaring ang isyu ng kaligtasan na nabanggit kanina. Maaring hindi rin naniniwala ang mga kumpanya ng pagpapadala na magpapatuloy ang Iran sa paniningil kung hindi muling magbobomba ang Estados Unidos. Kung tutuusin, bubuksan naman ng Iran ang kipot ayon sa tigil putukan kaya walang rason magbayad ng $2 milyong. Makakatulong ito ipaliwanag ang kakaibang obserbasyon sa daloy ng oil tanker. Mas marami ang kumikilos bago ang tigil putukan kaysa pagkatapos. Nagkamaling akala ng mga umalis sa gulpo na tatagal ng ilang linggo ang labanan. Baka kaya umalis ang iba ngayon dahil nagdududa sila kung magtatagal ang tigil putukan, kaya sinasamantala nila ang mas ligtas na sitwasyon habang meron pa. Ngunit ang natitira ay naghihintay hanggang sa magkaroon ng mas magandang kalagayan. Kung magkamali sila ng desisyon, baka sa huli ay tiisin din nila ang hirap at bayaran ng singil. Ano ang mga pangunahing aral ngayong araw? Anuman ang technical na katayuan ng kipot, hindi maganda ang bilang ng dumadaan dito. Malinaw na problema ang pinalawak na pag-atake ng Israel sa Lebanon at pananaw ng Iran na lumalabag ito sa tigil putukan.
Bahagi ito ng layunin ng Iran na makuha ang mas magandang kasunduan mula sa Estados Unidos. Hindi halata ang panganib sa mga tanker mula sa mga grupo sa loob ng Iran na gustong sirain ang negosasyon. Pinakaiba sa lahat, maaring nahihikayat ng pag-asang dulot ng tigil putukan ang ilang tanker na maghintay muna hanggang maging mas paborable pa ang sitwasyon. Salamat ulit sa Ground News sa suporta sa video natin na yon. Pumunta sa ground.news/linesonmaps o iscan ang QR code sa screen para makakuha ng 40% diskwento sa isang Vantage plan. Samantala, maaari mong ipagpatuloy ang panunood ng mga video na may mas marami pang nilalaman tungkol sa giyerang may kinalaman sa Iran. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita-kits sa susunod. Mag-ingat ka!